Hello fam, welcome back to another vlog. So third day na natin ngayon dito sa Hoi An and alas 9 na ng umaga. And last full day na pala natin ngayon fam, no, kasi tomorrow babiyahe na tayo papuntang Danang. So for today, bibisitahin natin ang isa sa mga sikat na tourist spots dito sa Hoi An, ang Coconut Village. Yun yung sasakay tayo ng pabilog na boat doon sa river, tapos may activity doon na papaikot-ikuting ka ng mga bangkero doon. For sure nakita nyo na yun sa social media, no? So yun ang gagawin natin. 30 minutes daw ang biyahe papunta doon. Nag-inquire na kami kahapon dito sa information center, no. Pwede daw mag-book sa kanila ng ganong activity. May sasakyan na rin sila na maghahatid mula dito sa Hoi An Old Town papunta doon sa Coconut Village. Gagawin yung activity doon tapos iahatid na rin dito pabalik. So after naman ng Coconut Village, kain tayo ng lunch, magka-cafe ulit tayo, tapos mag-Aanbang Beach tayo. So share ko na lang mamaya lahat ng mga ganaps natin. So ang sarap ng tulog namin kagabi. Nakapag-rest and recharge tayo kagabi. Natulog kami mga 12:30. Tapos nagising kami kanina mga 7:30 ng umaga. So ngayon, ready na tayong umalis. Magpapa-room service ulit tayo. By the way, kasama pala sa itinerary natin mamaya yung pagkuha natin ng custom suit na pinagawa natin. So kailangan alas 12 makapunta tayo dun sa shop nila. Fitting para sa gabi, makuha na natin siya. Ganun kabilis na within 24 hours makukuha natin yung suit natin. So nag-t-shirt lang ako ngayon. Ayan. Tapos, ayan lang. Para simple lang ang atake natin for today. So, tara fam, samahan nyo kami sa araw na ito sa ating third day dito sa Hoi An. Dito tayo sa baba, sa breakfast area. Morning! Ayun na si Cass. Pinaghandaan ang kanyang birthday. It's her birthday! Happy birthday to you! So, ito yung breakfast nila fam. May pancake, Vietnamese rice roll, ayan, ban nam, flat rice dumpling, ban nam. Oh, nice. Tapos may soup. Pwede kayo umorder ng pho. Ayan, chicken, spaghetti, baked beans and sausage, tomatoes and bacon, tapos fried rice and noodles. And then congee, ayan, kinain ni Cass yan kahapon, masarap yan. Tapos ito yung salad, salami and cheese, butter, ito yung mga fruits, coffee, drink, cereals. So, diba? Okay, di naman ang kanilang breakfast. Tapos ito yung mga tinapay nila, and then yogurt. So, ito ang view, pwede umupo sa labas, tapos pwede rin dito sa loob. So, connection fam, yung papunta doon sa Coconut Village, nasa 18 minutes lang pala. Tapos yung Aanbang Beach, parang mga 15 minutes lang mula dito. So, malapit lang, di ba? Yun ang maganda dito sa Hoi An, ang lapit lang ng mga spots, as in, centered lang dito sa area. Anyway, coffee lang ako para sa breakfast natin. Mamaya na ako kakain sa lunch. Si Cass ay pancakes and butter. Ang sarap ng brewed coffee nila dito. May pagkalasang chocolatey. Pero coffee lang siya. Sarap. And we are out and about. 9:30 na ng umaga ngayon. Papunta tayo sa Tourist Information Center. Doon tayo mag-i-inquire ng coconut boat ride experience. Nag-inquire na tayo kahapon and ino-offer na siya sa amin kahapon. Pero sabi namin, hindi kasi yun yung itinerary namin yesterday. Gusto namin ancient town lang yesterday. Sabi niya, no, magandang panahon kahapon, sabi niya. Why not today Oo, dapat kahapon daw kasi maganda daw yung panahon. Pero sabi namin, tomorrow pa kasi yun. According sa weather forecast, makulimlim daw maghapon ngayon. So parang ganun na nga ngayon. Pero mainit pa din. Ganda naman ang background natin. Ayan, dito lang yung information center sa kanto. Fam, ito pala siya sa umaga. Diba nadadaanan natin to sa hapon? Sarado to. So marami pala silang mga tinda dito, no? Ngayon pa lang siya magbubukas, Cass. July 7 to July 19. Uy, saya, naabutan natin. O, mamaya explore natin yan. Para siyang market, no? Yan, no? Bandangyan. Nice. Maganda ma-explore natin yan mamaya. Dito na ulit tayo. Ayan, Hoi An Ancient Town entrance ticket. Inquire ulit tayo ng coconut. Okay, medyo nag-iba. Kasi kahapon, yung lady na nagbabantay dito kahapon, may in-offer siya sa aming tour na parang may buggy ride, dadalhin doon, may boat, ganyan. Pero ngayon wala daw. Ewan ko, season ba yun? Ba't kahapon meron? So, ang in-advise sa amin... Kahapon sinabi niya, di ba tinanggihan na natin? Oo, pero pinipilit niya nga tayo, di ba? So ngayon, ang sabi niya sa amin, mag-grab na lang daw papunta doon
doon. Tapos doon na tayo mag-rent ng boat. So ganun na lang yung gagawin natin. Mag-grab car na tayo papunta doon. 70,000 Vietnamese dong yung pamasahe. So kung sasakay kayo ng Grab dito, please be advised na dito sa Hoi An Ancient Town, may mga no car zone sila. Ibig sabihin, hindi dumadaan yung mga cars doon sa no car zone. So kailangan yung lumabas ng Ancient Town para makasakay kayo ng Grab. In our case, kailangan natin maglakad dito sa kanto para makasakay. Diyan tayo bumaba kahapon. Tapos dito tayo nanood ng show. Yan sa yellow building na yan. Dito, no? Nakailang ikot na tayo. Oo, ang linis din talaga eh. Tutuusin yung sa river pa lang, ang daming lantern. Parang in-expect mo may makikita kang Basura. Kinabukasan parang nag-clean up sila ng gabi. Oo. Kasi pagdating ng Ang umaga, linis lahat. linis pa rin ng river. Oo. Tsaka dito, famo, sa mga dinadaanan namin, na-notice namin, malinis talaga. Walang mga tambak-tambak na basura sa labas ng mga establishment. Kung meron mang basurahan, maayos at malinis. Hindi siya amoy basura talaga. Oo. Ayos yung pagtrabaho. Oo. Galing, no? Ang linis dito. Yan, o. Yung mga sidewalk, tignan nyo, malilinis. Kung may mga kalat man, mga dahon na nalaglag. Pero hindi talaga yung basu-basura. Okay, thank you. Dito na tayo, fam. So, nasa 15 minutes nga lang yung biyahe. And around 70,000 Vietnamese dong yung binayad namin. So, ang pinin namin dito ay coconut boat. Hoi An! Dito na kayo ibababa. Hi! Yan, dyan na rin tayo magbubuk. Yes! Ito na pala siya. Ayan o. Ayan yung mga boat. Coconut basket boat. And during time you go to sightseeing, we will have some activity like crab fishing, making some souvenir, forget my coconut leaf, and we do spinning also at the end. Okay. On activity, we include the flight is $100,000 per person. Two people will be 200 in one boat. Yun. So yun naman ang maganda dito. Fixed price din sila. 100,000 Vietnamese dong per person. So since dalawa kami ni Cash, that's 200,000 for one boat. So fixed sila, hindi kayo madoloko dito. Alright, sakay na tayo. So yun na ang boat na sasakyan natin. Let's go! Hi! Xin chào! Nakakatakot, no? Okay, bye! Bambuhat! Tinuotan tayo ni Manong ng hat. Alright, ito na tayo. Let's go! Ole! So, nagpalitan ako ng camera, fam. Action 6 na yung ginamit ko ngayon. Kasi may tubig eh. Diba? Yan na! Ole! 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 Yan si Tatang. Oh. Hello. Oh. Bamboo. Okay, bamboo. I like this. Okay, water coconut. Let's go. Ole, ole, ole. Ole. O yan, may pa Bluetooth speaker na si Tatang. Oh, may patugtog dito. Wala siya nag-hide doon. Bakit ka nag-hide doon? Nag-hide siya. Nagulat ako gumagano'n siya. Oh, hi ka na. Hi. So, ang tawag pala dito, fam, ay Camtan Village, no? And itong binabaybay natin is the Bay Mau Coconut Forest. Tapos, malapit nga lang siya sa Hoi An. Ayan. Oh, ayan si Tatang. Oh, sumasayaw ng Gangnam Style. Gangnam Style! Ano, hey! Ang cute! Ano, hey!
So itong mga puno na ito ay mga water coconut daw. Ayan o. Galing. So kasama sa activity natin, nalalapit tayo dito sa mga water coconut trees. Ayan, tatali na ni Kuya. So may sample si Kuya. Isa sa mga sanga ng water coconut trees. Tapos may bunga dito. Ito pala ang bunga niya, oh. Ayan, tingnan natin. May gagawin si Kuya. So parang gagawa siya ng flower, oh. Ginagalaw ko yung phone niya. Natawa si Kuya. Ginagalaw ko kasi yung phone niya. Sabi naman niya mamili daw ng song. Baka makapiright tayo. So hinaan muna natin yung music fam ha. Mamaya na ulit. Ayan, gumagawa siya ng parang flower. Ang galing. So kasama sa activity yung ganito. Gagawa nila kayo ng ganito. Wow! Nice! Ang ganda. Yay! So nice. Come on! Wow! Ang galing kasi may tools din sila. Wow! Come on! Cute! Cute kas! Oh, yan, gagawin ka rin niya. So, kaya pala, nasa 45 minutes yung activity na ito. Kasama tong gagawa nila kayo ng ganito fam. So, it's a relaxing experience. And it's a unique experience, no? And nakakatuwa na ginawa nila to kasi nabigyan nila ng livelihood yung mga tao dito, no? So, ang history pala nito, fam, ginawa pala itong mga coconut boats na ito para maiwasan yung pagtatax ng mga French colony dito sa Vietnam ng mga boats. Kasi pag gumawa sila ng traditional boat, may tax. Pero yung mga ganitong coconut boat, walang tax noon. So, yun yung naging simula nitong mga coconut boats. And later on, ginamit na lang itong coconut boats as camouflage during the Vietnam War. No? Itong mga boats na ito. Kasi kakaiba siya, no? As compared sa mga traditional boats. Yung traditional boat, lumulubog. Ayun, no? Ayun, may lumubog dito na traditional boat. Natakot kami bigla. Pagkita namin, uy, may lumubog na boat. Ayun, may kapitbahay tayo. Ginagawan din sila nung ganito. Ayun na si Tatang. Bigyan natin ng tip si Tatang. Kas no, nag-e-effort talaga siyang maging lively yung kasi may pa-music siya, ganon. Siguro din na rin nasasayan na huwag maboring yung Yes, yes, correct. Ayan, nakakabit na lang si Kas. nanay niya na Nakakatawa to si Kuya. Sabi ni Tatang, nanay ko daw siya, sabi niya, mama mo. Natawa si Tatang, Kas. Sabi niya, mama mo. Ay, nako. Ang hirap naman language barrier. Wala na nga language, yung body na lang. No? Mama mo na ako ngayon. Mama. Anak, may gusto ka ba? Ano pang gusto mo? Nakakatawa si Tatang, sabi, mama. Yan na, corona, mama. Corona ni mama. Single the world. Ay, wow. Ulala sa piling ko. Single the world. Ay, wow. Sumisigil. Akala mo talaga. Prepared to, Pam. Bago pa ba kami pumunta dito, gusto na talagang gawin niya. Tong diki tiki tiki tong diki tiki tiki tong diki tiki ding dong. So ang story, fam, meron kasing kabilang boat, tugtog Shakira. Ginanong-ganong kami ni Kaso. Sabi niya, salang mo nga yung baby dolls dyan. Ilaban natin yung atin. Tapos ngayon sa atin. Oo. Sa'yo, ang giling-giling mo, para lang sa'yo. Ang giling-giling ko, para lang sa'yo. Ang giling-giling ko, mapapa-ulala, mapapa-ulala sa piling ko. Wow! Philippines number 1! Oo, may fishing pala tayong kasama dito. Fishing, Kas. Fishing.
Crab. Sinushoot niya doon. May mga crabs pala dito sa gilid. Wow! Ayan, nakahuli na tayo ng isa. Ganun pala yun. Yun! Ay, nalaglag! Ayan na, may nahuli na tayo isa. Para tayo nagpe-Fisher Price dito, local edition. Fisher Price, local edition. Binalik din naman yung crab na nahuli doon. So kapag magpapaspin, dito na ulit sa sinakyan natin kanina. Kasi yung spinning boat nila yung may kulay. Ayan na, magpapaspin si Cass. Okay. And that's it for our coconut boat experience. Nasa 45 minutes ngayon total experience natin, no? Tapos si Cass ang nagpa-spin. How was your birthday spin? Birthday spin talaga. Oo. Happy ka naman sa iyong birthday spin. Buti na lang, hindi heavy yung breakfast ko. Oo, kasi Parang magto-throw up ako. nakakahilo. Kahilo ka, sabi ko talaga kay Kuya. Nahilo ako, kala mo naman, alam na yung sinasabi ko. Nagtagalog ka. Oo, sabi ko nakakahilo. So, ayan. So, yung spin pala at the end of the boat tour na. So, pupunta muna kayo doon, gagawan muna kayo ng corona, tapos mamimingwit ng crabs, tapos magbalik dito, saka ka magpapaspin. Yung gusto natin na ipipil natin yung video. Nagawa natin. No? So, ayun. That's it for our coconut boat activity. So, ganun lang kadali. 1 oras lang. Kung nasa Hoi An kayo, gawin nyo na rin ito, fam. Kasi masaya siyang gawin. Nagbigay din kami ng tip kay Kuya. So, nasa sa inyo naman. Di naman mandatory yung pagbibigay ng tip. Pero kung nagustuhan nyo yung service nila, pwede naman kayo magbigay. And they will gladly accept yung tip na ibibigay ninyo. Thank you, pa. I'm so happy. Wala. Biglang gumagas. Diba? Happy ka sa birthday mo? Oo, yung experience na pina-experience mo sa akin, sobrang happy. Hindi matatawanan yung experience, no? Oo, alam mo yung kahit wala kang picture video, Oo. Pero yung actual Memories. experience, memories. hindi malilimutan. Oh, thank you, ka. Wala. So happy. Naalog yung ano na ito, naalog yung utak na ito Yung sa... hindi na mama yung sinisigaw ko. Kas na! Oo. Naalog to dun sa ano, spin. Nahilo ka. Oo, yung hindi ko naman maisip na kung paano ko pa i-Englishin yung nahihilo ako, kuya. Bahala ka dyan, basta kailangan ko masabing nakakahilo. So we're back dito sa Old Town. Hi! 62,000 Vietnamese dong ang binayad natin sa Grab. Mura lang, tas 2 na tayo. What more pa kung 3 kayo, mas sulit. Hanggang 3 naman o 4 siguro. 4-seater Oo. So tara, dito na tayo. Ayan, may kakainan tayong pho dito. Hanggang dito sa kaloob-looban, yellow yung gamit nilang paint, no? So may kakainan tayong pho restaurant dito sa looban. Ayan, ito ang kakainan natin. Pho Tong. It's a local pho restaurant dito sa Hoi An. Ayan, wala pang tao. Hello! So ito ang menu, yung drinks nila, tapos pho. Wow! I'm excited. Okay. Tapos may mga sides silang ganito. O, lime, chili. Ano to, Kas? Bawang. Yung bawang nila parang nakababad din, no? Mukha siyang bawang na mukhang sibuyas. Ayan. Lalagyan daw. What's that? Bawang na? May bawang. Okay.
Okay. Ayan, so lalagyan ng bawang tong gulay. Tapos lalagyan ng chili. Galing ah. Okay. Tapos sauce. Bait no, titimplahan nila tayo. Thank you. Ang mura ng pho nila dito, fam, yung standard nila, 35,000. About 80 pesos. Tapos yung special nila, 45,000. Mga 100 pesos. Diba? Okay. Kaya ganun ka-affordable talaga dito. Tikman natin. Masarap. Parang siyang atsara sa atin. May manamis-namis na maanghang. Sarap. Atsara. So, nag-search lang kami sa Google kung anong masarap na pho restaurant dito. And isa ito sa mga lumabas. Local restaurant lang siya. Kasi tingnan mo, nasa eskinita lang talaga siya. Pero malaki yung place. Ang laki ng mga cut ng mga lupa nila dito. Ano? Tapos, ang affordable talaga niya. Alam mo yung ano na siya. Itong Hoi An is a touristy place na. Pero affordable pa rin yung mga pagkain. Thank you. Wow. Let's try our pho. Siyempre yung broth muna. Kas, ang sarap. Beef na beef yung lasa ng broth. As in, to think na clear lang siya ha. Hala, sabaw pa lang panalo na. Let's try the noodles. Alam nyo, parang panalong-panalo siya kasi may coriander. Bias natin ng coriander, di ba? Kasi may tayo sa coriander. Ang lambot din ng beef. Lagyan natin ng chili para mas exciting. Baka sobrang anghang. Talaga. Sakto lang. Sarap, fam. Nag-record kami TikTok, fam. Sige, buka mo. Fa. Okay. 1, 2, 3, go. Fa. Okay. Isa pa. Okay. Tapos tayong dalawa na. Masarap ka. Lasang lasa yung beef sa sabaw. Sa sabaw, no? As in. Masarap yung noodles. Ang sarap din ng noodles. Tapos yung beef masarap din. Panalo, no? For 100 pesos. Kas. Mura. Ang sarap. Diba, fam? Sarap ng pho for lunch. Samaan mo pa nito, oh. So, tapos na kami kumain, fam. Ang sarap ng pho dito. And nakagawa na rin kami ng reel. Ayan. Nung reel na ito, fam, makikita nyo sa Facebook, Instagram, and TikTok. So, punta lang kayo doon sa Facebook, Instagram, and TikTok. And comment kayo, fam, kung galing kayo dito sa vlog na to. Para makita namin kung sino yung mga nakapanood ng vlog na to. At nakapunta doon sa reel sa Facebook and Instagram, and sa TikTok. So, tapos na tayo kumain. Again, it's Photong. Kung isi-search nyo siya sa Google, Photong, tapos hanapin nyo yung 517 Fan Chow Trin. Ayan, Hoi An. Sarap. It's a local restaurant dito. Ang total na binayad namin ay 120,000 Vietnamese dong. Excuse my pretty face. Charot. Wow, excuse her pretty face daw. So, naglalakad na tayo ngayon sa kalagitnaan ng Hoi An Ancient Town or Old Town. And 12:20 na ng tanghali ngayon. Pupunta na tayo doon sa tailor shop na pinagpagawa natin ng suit. Magpa-first and final fitting na tayo ngayon. Bago tayo pumunta sa ating next stop. Ganda, oh. Ayan, so ito ang palatandaan natin, yung The Matcha Tokyo. Tapos kakaliwa lang tayo dito. And nandito na yung tailor shop. Ito na tayo, ang tuong tailor. So binigay na namin sa kanila yung resibo. Ganito yung itsura ng kanilang fitting room. So dito na ang ating suit. Sukatin na natin. See you later. Ready na ba kayong makita, fam? Ito na ang reveal. Ganda, kas. The sleeve is a bit too long. Maybe 1 cm shorter. Yeah? Yes. First and final fitting and adjustment tayo.
So tapos na tayo mag-fitting, pinababalik tayo fam ng 4 p.m. Second fitting pa ulit para daw kung may adjustment pa, maihabol pa nila hanggang mamayang gabi. So balik tayo ng 4 p.m. Nandito lang naman tayo sa area. Ang next itinerary na natin isang Anbang Bridge pero mamayang sunset pa yun kasi sa sunset dinner tayo doon. So ngayon, may i-visit tayong masarap na banh mi dito. Ang pangalan ay Madam Khan, the Banh Mi Queen. Masarap daw ang banh mi doon. So mag-banh mi muna tayo tapos cafe tayo mamaya. Diyan lang yung Madam Khan sa kabilang kanto. Let's go. So yun na yung tailor shop. Tawid lang tayo. Dito lang yung Madam Khan. May Starbucks din pala dito. Oh. Ayan. Dito tayo. Madam Khan. Ito na ang Madam Khan, the Banh Mi Queen. Ito na ang pila fa mong haba. So pila na tayo dito. Ito na ang kanilang banh mi. Dami nilang banh mi, oh. Tignan nyo kung ilan gumagawa sa kanila. 5. Tapos ang haba pa ng pila. Ito yung menu nila. So parang yung number 1 yung bestseller nila. So ito yung mga ingredients ng banh mi fa mo. Liver spread, may pork barbecue, may pork, may chicken, tomatoes, avocado, may mga gulay pa doon and eggs. Ito masarap dito yung spread nila. So tikman na natin fam ang banh mi ng Madam Khan banh mi. Unang na-observe ko, punong-puno ng meat sa loob. Parang ang unang makakagat natin ay ang pork. Let's try. Grabe. I like it. Unang kagat pa lang fam, ang crispy na agad nung tinapay niya. Flaky on the outside, malambot yung loob. Pangalawang napansin ko, ang sarap nung liver spread talaga. Ayan. Sobrang generous ng amount ng liver spread na nilagay nila. Tapos halo-halo yung meat. Invite natin si Cass. So ano masasabi mo, Cass? Wala ka. Sarap. Masarap. So perfect balance siya ng medyo buttery, savory yung mga meat, and slightly spicy yung flavor nung banh mi natin. Hindi siya tinipid. Tapos, lahat ng ingredients na nilagay dito malasa. Walang halong eme. Straightforward. Yun. Sarap siya, grabe. Sobrang generous ng meat. Ang dami. Sarap dito sa kape. Magtira tayo ng half para pag nag-cafe na tayo. Ang laki nito. Ayun o, ganyan siya kalaki o. Aside sa mga meat, may itlog din siya. Grab bike na tayo, papunta doon sa next stop natin. Magka-cafe naman tayo, 5-4 Coffee. Ano si Cass? Dito na tayo. Ang binayad natin ay 16,000 Vietnamese dong. O, diba? Mura lang. Yun na si Cass. Ito na ang ating next stop. Ang Cafe Rang Shai or Shay or 5-4 Coffee. Ayan. So dito sa 5-4, pwede rin kayong bumili pala ng mga coffee beans dito. Ayan o, meron silang Arabica, 100% Arabica, may 50% Robusta, 50% Arabica. Iba't iba. O, maganda rin pampasalubong ito. Diba? Pasalubong ideas. Tapos may mga pastries sila. Ito yung second floor nila, famo. Akyat tayo sa taas. So kaya pala dinarayo itong 5-4 Coffee sa kalagitnaan ng Hoi An Ancient Town kasi ang ganda ng view dito. And alam nyo fam, walang mga matataas na buildings dito. I guess hindi nila pwedeng galawin to, no? Pwede lang nilang i-refurbish, ganyan. Pero feeling ko hindi sila pwedeng mag-add ng floor dito kasi tignan nyo. Ayan no, since this is an ancient town, pare-parehas ang mga buildings dito, ang mga bahay, ang mga bubong. Tignan nyo, walang mataas na establishments. I can see our hotel from here. Ayun no. So ayan siya, 'di ba? So ito yung photo spot kasi kita yung ancient town sa baba. Cheers! Cheers. Ay, sarap ng kaninang coconut coffee. Sarap talaga ng coconut coffee. Sarap! Yan yung view, yung street sa baba. Diba? Ang ganda ng Hoi An Ancient Town. Sarap tumambay dito sa 5-4 Coffee. Bukod doon, ang sarap pa ng kape nila. So itong coconut coffee natin ay 85,000 Vietnamese dong each.
Around 200 pesos. Pwede na. Tapos you get to have this view ng buong ancient town or Hoi An Old Town. Bongga na. Sakto din na hindi masyadong mainit kasi nga makulimlim buong maghapon, di ba? Pero kung maaraw to, baka hindi tayo makatambay dito ng ganitong oras. Kasi alas 2 pa lang ng tanghali, sobrang init. Pero ngayon, since makulimlim, ayan, nakatambay tayo dito. So kung pupunta rin kayo dito sa Five Coffee, i-timing nyo siguro ng mga hapon na, or kung makulimlim, pwede kayong pumunta ng tanghali. Kasi hindi kayo dito sa rooftop ng tanghali. Pero meron naman silang second floor and first floor. Yung second floor, yung pinakita ko sa inyo kanina, maraming mga upuan din doon. Aircon din doon. So dito sa third floor kasi walang aircon, so hangin lang talaga ang ano dito. Eksena. So nadaanan namin to ni Cass, itong mall. Malapit lang siya sa FIFO. So isa din ito sa mga nakalista sa amin na dapat matry. May mga bubuyog, yung ibig sabihin may honey sila dito. No Cass, ayun may mga bubuyog eh. Ayan, Mott's Traditional Herbal Drink. 20,000 Vietnamese dong per cup. Hello, how many? Yan, tatry na ni Cass. You like it? Tamisan ka? Parang naglalaban yung pait and tamis. Para siyang maluya. Tapos may tamis ng honey. Do you like it? Okay. Sa akin, medyo sakto lang siya. But it's herbal. Yeah. Sarap. Refreshing. Refreshing. Pinag-usapan namin yung banh mi. Ang sarap ng liver spread. Sabi niya, lalo na raw kung pandesal daw yun na malambot. Baka daw isang kagat ko lang yun. Ngayon, naglalakad kami pabalik ng hotel. 2:40 na. So, magre-rest muna tayo sa hotel natin. And we're back dito sa ating hotel room. 2:45 na lang hapon ngayon. Ang sarap. Napakalamig ng ating kwarto. Papahinga naman na tayo. So, ang next activity natin, punta tayo ng tailor shop ulit mamayang 4 or 5. Tapos punta tayo ng Anbang Beach. Doon tayo magsa-sunset and dinner. So, balikan namin kayo mamaya. Pahinga na muna ulit ang mga trentahin. Ang mga trentahin, may pahinga talaga in between itineraries, no? So, ayan, nalinis na ang ating room. Tapos, sobrang lamig ng ating aircon. See you later. Hello, fam. So, 5:30 na ng hapon ngayon and ready na ulit tayong lumabas. Hi! Anyong! Happy birthday! Birthday pa rin ni Cass, o, diba? May pinost kaming birthday reel niya. Yung nagpaikot-ikot siya sa coconut boat. Sorry, we cannot hear you. I'm kinda dizzy. So, ito yung reel na yan. Punta lang kayo, fam, sa Facebook, Instagram, and TikTok. Nakapost na yan. Pwede nyo batiin si Cass doon ng happy birthday. Anyway, ngayon papunta na tayo ng Anbang Beach. Mag-grab lang ulit tayo. Tignan namin nasa 80,000 Vietnamese dong yung pamasahe. So, book na muna tayo. So, ito na. Nakalabas na tayo. Nag-start na ulit maglatag ng mga tables and chairs dito. Sa hapon talaga siya nabubuhay, no? Yan, may mga tables and chairs din dito na maliliit. So dito na kami sa Anbang Beach. 82,000 Vietnamese dong yung binayaran natin, fam. And saglit lang yung biyahe, parang wala pang 15 minutes. Nakarating na tayo dito. Ito siya. Ang ganda pala, ang lively. Kasi based on the search namin, mga locals daw yung usual na pumupunta dito. Pero ayan, ang dami palang mga ganap dito. Wow! Ayan, may parking dito. Tapos mga bilihan. Ayan, may mga hats, bags, and mga laruan, inflatables, damit. Ayan, may seafood restaurant dito. Ayan, ang lalaki ng mga seafood restaurants dito. Oh. Pagkabilaan, Dayan, Chutu. Tapos ito pa sa kabila, Suong Seafood. Tapos ito na yung pinaka-beach. Marami ring naliligo dito. Ayan, welcome to Anbang Beach. Tara, baba tayo dito. Wow, ganito pala siya. Yan, ang daming naliligo. Itong mga beach chairs na to, kailangan yata o-order ka para makaupo ka dito. So may mga attendants naman siguro dito. And alam nyo, fam, itong kahabaan ng beach na to, pag dinire-diretso yan, kadugtong niya ang Mickey Beach ng Danang. Ayun o, yung mga buildings doon sa dulo. Yan yung mga hotels na sa Mickey Beach eh. Wow! So ang dami rin palang naliligo dito sa Anbang Beach. Tapos may harang din, no? Hanggang dyan lang pwedeng maligo. Galing, no? Tapos libre lang. Oh. So ngayon, gawa muna tayo ng TikTok and Instagram reel with Cass. So
So ayan, nakagawa na rin kami ng reel dito, fam. Ang ganda tumambay dito, no? Pero nung padilim na, nag-ahunan na rin yung mga tao. Mas maraming naliligo kanina. Ayan, no? Padilim na kasi ngayon. Tapos kanina nung lumalakas yung alon, pumipito yung mga lifeguards dito. So nagwa-warning sila sa mga alon, di ba? O at least safe. Tsaka maganda, libre to. Libre to for all. No entrance fee. Kung gagamit kayo ng mga beach chairs, order lang. Pero kung dito lang kayo sa beach, libre. Makaka-swimming kayo ng libre, no? Tapos, ang ganda ng Mickey Beach doon banda o sa Danang. Yan mo yung mga buildings dyan. Yan ang Mickey Beach. So ganito kahaba ang beach dito sa Danang, no? Lagay natin yung map dito ng Danang Beach. Simula sa Mickey Beach hanggang dito sa Anbang. Tignan nyo kung ilang kilometers yan. Tapos dito mga beachfront na restaurants, oh. Yan, restaurant pa yon. May mga kumakanta rin doon. Ito seafood restaurant. Dito tayo pumasok. Meron pa doon sa kabila. Makiat na ulit kami, fam. Yun lang naman, sinilip lang talaga natin ang Anbang Beach, no? So, marami kayong pwedeng gawin. Kung gusto nyo mag-swimming dito, pwede rin kung mas mahaba yung time ninyo, no? At tayo ay nakapag-film din ng TikTok and Reel. Anyway, balik na ulit tayo doon sa Old Town. Balikan na natin yung suit, tapos magdi-dinner tayo doon sa Old Town. Thank you. Dinner time. Thank you. Nice. Ito na, nakuha na natin pa ang ating suit. So, total ang binayad ko ay 6048 million dong. Kasi may 3% charge pa sila sa credit card. So, ayan, kung Taylor. Yay! Got it! At least pag may mga events na tayong need ng naka-suit or business casual, may ano na ako palitan. Kasi isa pa lang sinasuot ko yung ano lang, yung beige, di ba? Ayan, meron na tayong chocolate brown. So, nag-grab bike na ulit kami. Papunta doon sa kakainan nating restaurant. Ang init, gabi. Yung pawis ko. Ando na si Cass na una na. So, nandito na tayo nakarating sa Riverside. Dito na lang tayo maghahanap ng makakainan natin. Ayun na ulit yung mga boat na nagla-lantern. Ito na naman po ang ganda ng Hoi An. Ayun ang ganda sa taas nila, oh. Ito na yung Miss Van, yung kinainan natin kahapon, nung lunch. Ayan na siya sa gabi, punong-puno din. So, naisipan namin itry naman ang Morning Glory Original. Yung nakainan natin nakaraan signature, di ba? So, ito yung original. Open sila from 11 a.m. to 10 p.m. Sarap aircon. Ready na tayo umorder. Nakinong menu nila, oh. Parang songbook. Napili mo kong ay. Basang-basa sa ulan by Aegis. Charot. Pakita ko sa inyo yung menu nila. So, ito sila, oh, street food. Ay, ito yung pork na kinain natin sa Miss Van, oh. Gusto ko tong shrimp muskas on sugar cane skewers. Di ba masarap yan? Shumai, I also like. Yay, may rice sila pa mo. Komga, yung shredded chicken. May pho, banh mi. So, ito kasi yung original. Yung signature, medyo level up kasi, no? Tropical fruit and herb garden noodles and salad. Ayan. Comfort food, chicken rice soup. Ang sarap naman nito. Para siyang porridge o team sabaw. Perfect sa atin ito. Slow cooked pork rib. Celebratory food. Ayan, may duck, chicken curry, roast chicken, pork belly. Ayan, crispy pork belly, calamari, snapper, ayan, mga fish. May mga family set din. Pork rib, pickle, crispy rice. And of course, may mga vegetables sila. Tofu, pickles, ayan. Then dessert. Beef or chicken? What do you like, Cass? Beef. Or chicken? Ay, chicken naman. Nag-beef na tayo kanina. Yeah, chicken. Chicken and O, diba? Ganitong orderan dito, fam. Turo-turo lang. this one. Para hindi na mahirapan. Yes. One. Now or later? Later. And this one. Drinks. 2 pineapple juice. 2 pineapple juice. Yeah. Is it okay to request if do you do singing for birthday? Sorry? Because it's her birthday today. Do you sing? Yeah. Here? No. Okay. We have Candle? Yeah. Birthday, yeah. Today, yeah. 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 Later or late. Later. Okay, and
food first and dessert coming and Yes. for you. Yes. Yeah, thank you. Thank you. Yun, nagets niya. It's okay, it's okay. You thought she's gonna sing. Yan lang, medyo may language barrier lang. Kasi ang gusto kong iparating, kumakanta ba kayo para sa my birthday? Eh, hindi ko alam kung paano i-explain. So sabi ko lang, do you sing? It's her birthday. So parang pagkakaintindi daw niya. Kakanta siya. Gusto mo i-testing? Oh, sabi. Nakakatawa. So yun, nagets naman nila na birthday ni Cass. So, kakantahan daw siya mamaya. Yay! Thank you, Cass, for your request. Oo, kasi alam mo, naalala ko nung nag-morning glory tayo sa signature. Yeah, nasa likod natin. Oo, kinakantahan nila eh. Oo. By the way, bumili kami ng small cake sa Starbucks for Cass, sana. Pero tingnan natin kung may provide sila dito for birthday celebrants. Ito na fam ang ating chicken. Sa wakas nahuli din ang gusto nating chicken na leg and thigh. Roast chicken siya. Tapos mainit na mainit pa. Tapos ito yung shrimp. Favorite na namin to ni Cass. No, Cass? Ang sarap kasi. Kain tayo, fam. Kainin ko na to. Pinamadali ko kasi gusto ko tong gantong chicken pag mainit na mainit. Chicken. Sarap. Ito yung nahanap kong chicken. Sobrang juicy inside. Nahalo na ni Cass ang ating pho. Para meron tayong sabaw. Alam nyo naman tayo, team sabaw tayo. Yan si Cass, magpapalaman siya ulit. Binalik namin yung pho kasi hindi masyadong mainit. As a team sabaw, Mm-mm. we want Sobrang init, Yeah. oo. Kung nagkakanda pa sila. Oo, ganun. Perfect. Yan. Babalutin siyang ganyan. Try. Ito yung nagustuhan natin, di ba? Mm-hmm. Kaya din ako nag-order ng rice. Perfect na yan to. sa'yo. Tapos sabaw. Sarap. Nice. Next item tayo ni Cass ang ating shumai. Buong buo yung laman. Sarap. Yan siya, oh. Tapos ang anghang din ng dip niya. Sarap. So ngayon, papakita ni Cass kung paano magpalaman. Pero suggestion na huwag na isama yung gulay. Para may iba naman. Naumay na siya, fam, sa ika-third day namin na puro gulay. Lasang-lasa kasi itong mga to. Oo. Pag nilagay mo yan, perfect talaga. Na-overpower niya lahat ng lasa, no? Mag-experiment din kayo, huwag nyo nang Oo, yes. Again, fam, masarap naman talaga siya, no? Yun lang, experiment din pag may time. Pang third day na natin. Oo. Alam na natin kung Anong lasa niya, Oo. correct. Yan, ginawa tayo ni Cass ng wrap. Come on, Cass. Yan siya. May dip to. this one. Let's try to dip it. You like it? Mm-mm. Nang walang green leaves. I like the balance ng pagka-savory nung shrimp. Tapos, yung parang kimchi on the one. side. May pagka-crispy rin yung kimchi and cucumber na may tamis. Kaya nako-complement siya dun sa pagka-savory ng shrimp. Mm-mm. Yung difference niya kay signature, may pinya si signature. Ito, kimchi and kimchi ang cucumber. Oo. Pero parang mas masarap yung shrimp dito. Ay, hindi. Same. Same. Ang mas ano mataba lang yung dito. Ayan, oh. Pero ang sarap talaga nito. Diba? Ano pa na to? Kung tao? Chow tom. Chow tom. Yes. Chow tom. Ang sarap talaga niya. Parang kahit saan tayo pumunta, panalo to, no? Nakailangan na tayo, lagi tayo may chow. Thank you. Sarap ng food. Mas na-enjoy ko dito. Ang drink sa atin ay pineapple juice. Ay, sarap ng pineapple. Ay, wow! Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Yay! Thank you, everyone. Thank you. Happy birthday, Cass. Thank you, Cass. Wish. Yay! Happy birthday.
Ang sweet nila, pinatay pa talaga yung ilaw. Nahiya ako bigla. Thank you. And sorry. Bait nila. Thank you very much ka. Hello? Are you happy? Oo. Parang first time ko yata to. Oo, no? Oo. Thank you, Cass, for the experience. Okay, you're welcome. Thank you, Lord. For another year of life. Ang wish ko ay sana matupad na ang wish ni Cass. Oo, thank you, fam. Kain tayo ng mango sticky rice. Ito na, fam, yung kanilang mango sticky rice. So, ano pala siya? Crispy. Alam niyo yung rice, dinukot nila yung rice. Tapos, may pagkalasang gulay pa rin. Ba't ganun? Patikim nga ako. Coconut sauce masarap. Yung mango, sakto lang, hindi ganun katamis. Yung rice, Dukot talaga. Dukot talaga. Gusto ko kasi sa rice malambot na malambot eh. So medyo sakto lang siya for me. Iba yung atake ng mango, Ng mango sticky rice nila. dito. Kasi Oo. nasanay tayo sa sticky rice ni Thailand. Bangkok. Mm-mm. So dito dukot. Ito yung next na order namin, famo. Coconut ice cream to, no? Na may mango, dragon fruit, mixed fruits with coconut ice cream. Tapos na tayo, fam, kumain. Nagbayad na kami. Ang total natin ay 798,000 Vietnamese dong. Ang sarap. We feel na mas sulit dito sa original kaysa doon sa unang kinainan natin na signature. Kasi signature medyo high-end, level up, ganun yung ambience. Mas mahal din yung food doon. Dito, mas mura, masarap, na-enjoy namin. Ayan na, magsasara na sila. Hanggang 10 lang sila. Tapos I love Hoi An. Kasi nandito na lahat. Parang total package siya. Oo. May river ka na. May dagat ka pa. Malapit lang. Yes. Kung gusto mo talagang magdagat din, pwede. Binuksan ko yung camera, fam, kasi na-inlove siya sa Hoi An. Kasi tomorrow, padanang na tayo eh. Bigla na lang sabi niya, I love Hoi An. Dito tayo daan, parang may supermarket. Kasi bumibili kaming Yakult sa gabi. So you love Hoi An? Yeah, I love Hoi An. Ala. So sabi niya, all in one na lang, andito na lahat. Yan na yung mga lanterns. Mas kumonti na ngayon. Ito na ang Hoi An sign. Alam nyo, kagabi, party-party dito, no? Maaga pa kasi, ano pa lang ngayon, 9:40 pa lang eh. Pag mga alas 12, pang party-party dito. Si Cass nga, nawala kagabi eh. Nagising ako, ba't wala si Cass? Kaya Isip-isip ko saan napunta. Nag-CR lang pala. Eme lang. Ayan o. Mamayang gabi pa ang party dito. Do you want to party? ask your tita. Kaya pa ba? Sabi nga ni Tatang doon sa coconut, Mama, do you want to party? Yung mama mo magpa-party pa. Kaya nga. Wala kayo sa mama ko. Ayan, tignan nyo yung Mr. Bean, pabebe pa ngayon ha. Mamaya yan, may mga table na dito. Oo. So pag nakita nyo na to, nandito na tayo banda sa hotel natin. Ganda-ganda nito, no? Ako ba? Wow! Siyempre ikaw, because it's your birthday! Bukas. Bukas ako na. Ay nako, busog. Busog ang mga person. Parang manganganak na nga. Ang dami pa dito. Kaya nga. Hanggang dun pa kaso. Oo, ayan, hanggang dulo pa. Ang main dish nila ay kaulaw. Kaula. Tapos may nakikita din akong buntit. Buntit is yung buntit. May baby, buntit. Joke lang. Buntit. Para siyang noodles din na may pork. Bakit? Akala ko di mo babawin. Na-joke lang. Oo, joke lang yun. Tututawin mo foreigner sa atin, Baby B. buntit. So yun, yung buntit fam, noodles siya na may pork. Masarap din yun dito. Yung kaulaw, sayang yung kaulaw, parang di natin masyadong na-appreciate. Kasi yung noodles talaga eh. Number one factor sa akin, kailangan sobrang lambot ng noodles eh. Yung kaulaw, medyo firm and chewy talaga siya. Well, kanya-kanya naman tayo ng taste, di ba? Kasi nga, nagustuhan nga natin yung chow tom eh. Oo. So, taste is subjective talaga. Yung maaring masarap sa akin, eh pwedeng hindi masarap kay Cass. Oo, kagaya kanina. And vice versa. Hindi ko masyadong yung sticky rice. Kasi Nagpalit kami. totong. Yung pala gustong-gusto Ako pala niya. yung may gusto. Naubos niya, fam. Ubus ko. Nagulat ako. Ang sarap. Oo. Iba yung mango sticky rice nila Ng- dito. oo. Ano, crispy. Yes. Yung tutong. Totong. Masarap. Oo. Tapos yung sa kanya, in-order niya, mixed fruits na may parang yogurt na coconut ice cream. Yun naman yung nagustuhan ko. Nagustuhan niya. So, yun, nagpalit kami. Di naubos. Yeah. So,
So, yun lang Sa naman. dessert ng Morning Glory Original. Original, yes. So, tara, akit na tayo, fam. Kahit na tayo, anak. Yan yung room natin, oh. Ayun, yung nasa taas. Let's go. Ito yung silang natatawa sa atin nung nagbubuntit-buntit tayo dito. And we're back dito sa ating hotel room. Ayan, fam, ang pawis natin, oh. Time check, alas 10 na ng gabi. Teka, silipin natin ang labas. Ayan, oh. Oh, buhay na buhay pa rin ang Hoi An sa gabi. So, it's time to end the vlog, fam. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa vlog na to. It's just a chill last full day dito sa Hoi An. And so happy na na-celebrate natin ang birthday ni Cass dito sa Hoi An. Thank you so much. I'm so very happy. Wow. Ayun lang, fam, mag-good night na muna kami. Kailangan natin mag-freshen up at tayo ay pawis na pawis po, opo. Tomorrow, check out na tayo dito and lipat na tayo ng Danang. So for now, i-end ko na muna itong vlog. Before I end this vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Follow nyo ako dyan, fam, kasi usually dyan ako nagbibigay ng mga real-time updates, no? Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And wag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang, fam, yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Hoi An Danang vlog. Bye! Good night!